Nakikita ko ho, sinabi ko nga kanina, na nandoon pa rin sa mga mata. At kitang-kita po sa mga mata ni Ruth na nandoon ang pagmamahal. Pero nagkakaroon lang po ng hadlang dahil nga nakita niya na nasaktan siyang masyado. Pero dito po, sa face-to-face, kami po, hindi po kami ang nagbibigay o nagtutulak sa kanila para maging desisyon nila ay ganito o gusto namin magkabalikan. Nandito po kami para maging tamang gabay sa kanila at mapabuti ang kanilang mga buhay. So sana maintindihan nyo na kung bagamat kanina medyo nagkakaroon tayo ng medyo nagigigil tayo sa mga sitwasyon, ang iisipin pa rin natin dito hindi lang para sa kapakanan ni Neil at ni Ruth, kundi para din sa kanilang anak. Yun lang po. Siguro ganon, kapangyarihan at kalooban ng Diyos ang dumadagok sa dibdib mo, Neil, upang ikaw ay magsisi. Upang layuan mo ang kinasasadlakan mong kasalanan. 13 years ago ay tinalikuran mo ang iyong pagiging ama, pagiging asawa dito sa pamilyang ito. Kaya siguro ay masakit na sa kalooban mo, ipagpapatuloy mo ang mali, kasalanan. Kaya't ngayon ay nakita kong nakaluhod ka upang humingi ng tawad. Kung totoo ang paghingi mo ng tawad at pagsisisi, patatawarin ka ng Diyos. Nasa kamay na lamang at nasa puso na lamang itong si Ruth kung patatawarin ka. Salamat. Salamat po, Attorney Ben, Doktora, at your father, son. So nasa sa inyo ang desisyon, Ate Ruth at Kuya Neil. Kuya Neil, ano po ang inyong desisyon? Iiwanan ko na si Marie. At liligawan ko muli ang aking asawa. Para magkasama-sama kayong muli. 10 ng aking anak. Kayo po ba, Ate Ruth, ay handa na magpaligaw muli sa inyo pong asawa? Kaya pa ho bang magbukas ng puso ninyo para kay Neil? Kaya ko siyang patawarin. Asawa ko siya. Nasal kami, may anak kami. Kung ano man yung mga pagkakamali niya ginawa niya sa akin, okay na. Alam yun. Tao lang ako. Diyos nga nagpatawad ako pa kaya. Para maayos yung buhay namin. Kuya Nilo, narinig mo ang lahat ng yan na sinasabi ni Ate Ruth. Kung yun po ang hinihiling handa po ako magparaya para alang-alang din po sa bata, ayaw ko mapariwara. Pero hindi po ganun kadaling magpalaya. Marie, narinig mo rin yung kagustuhan ni Mang Neil na magkaayos sila ni Ate Ruth at mabuo muli ang kanilang pamilya. Opo. Kaya mo itong tanggapin? Kayanin ko na lang po. Wala na po akong magagawa. Nandiyan na po yan. Mga kapatid, mga kasawsawan, sa kauna-unahang pagkakataon, makikita na po o magkaka-face-to-face na ang isang pamilyang nagkahilwalay. Silipin po natin sila. Doc, pwede nyo na hong samahan si Ate Ruth at si Mang Neil para makausap po nila ang kanilang anak at nang sa ganun ay maipaliwanag po sa bata. Mang Neil, ang anak niyo po.
Uwi tayo sa Bicol, anak. Huwag ka na mag-aaral. Dito ka, hindi naalis si Papa. Hindi naalis si Papa, anak. Nagsusuri na siya. Nakunggapin mo na si Papa. Anak ha? Anak, patawarin mo na si Papa. Ngayon nga pong nagkasama na si Kuya Neil, si Ate Ruth, at ganun din ang kanilang anak. Alam po namin na magiging mahirap ito para sa bata na unawain at tanggapin ang lahat at intindihin ang mga naging pangyayari. Sana lamang, Ate Ruth at Kuya Neil, ay maalala nyo na ginagawa nyo ang lahat ng ito para sa ikabubuti ng inyong anak. At sana nga, maging masaya na at maayos ang kanilang pamilya. Amin na po tayo, mga kapatid. Anong napaka-importanting aral na naman po ba ang ating natutunan sa ating issue? Bali-baliktarin man daw natin ang mundo, hindi nito maaalis ang katotohanan kung sino ang ating magulang ay hindi natin mapapalitan. Dahil gaano man daw kabuti o kasama ang isang ina o ama, siya pa rin po ang pinagkakautangan natin ang ating buhay. Kaya lagi lang sana nating tandaan na bigyang halaga po natin ang lahat ng taong sa ating buhay habang sila po ay nabubuhay at kasama pa natin. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, huwag kang kukuha ng hindi sayo dahil sa paglipas ng panahon, ang bagay na inagaw mo ay babalik din sa tunay na may-ari nito. Ngayong Huwebes, Meron ba namang pasahero na pinupunasan pa yung pawis sa pagmumukha niya? siya ang tinaguriang Sampa Girl. Diretso ang tanong, Nicole! Ikaw ba ang nagpupunas ng pawis nun? Bumabakay po ako sa kanya. Naniligawan niya po ako. Hindi niya po sinabi sa akin na may asawa siya. Nakasakit sa pag-angkas sa lalaking may pamilya. Lahat ng bagay na ibigay ko dyan. Tama ba yung ginagawa niya siyang amin naghahanap buhay ako? Sa tagal namin nagsama, mahalin niya naman ako. Handa na ba niyang talikuran ang lahat? Sawa na ako sa bunganga niya. Seryoso po ba kayo kay Nicole? Opo. Kung ang sarili niyang anak Nirelasyon po kami ng babae niyan. So ang anak mo, siya ang tatay, apo mo. face to face ngayong Huwebes 10:30 AM dito lang sa TV5.